Nasa bansang hindi tayo liberated at alam natin na mga Pinoy is masiselan yan, lalo na sa mga ganyang bagay. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Syler News TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Syler News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre mag-subscribe na din po kayo mga katunay kay Syler News TV. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Syler News TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Pagsubok sa Showtime at kay Vice Ganda. Ayon, bago natin ipagpatuloy, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na maririnig nyo ngayon at bibigyan natin ng reaksyon walang iba kundi kay Sir Mike Abe, ang ating idolo. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Sir Mike Abe, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre mag-subscribe na din po kayo kay Sir Mike Abe sa kanyang YouTube channel. Pagpatuloy natin. Ang kanilang kakaharapin at kinakaharap na sa kasalukuyan. Ayan ang usapan natin, it's all about Vice uli na naman. Talagang putok na putok ngayon yung kay Vice. Halos lahat ng mga balita, puro talaga kay Vice, no? Vice ng Vice, talagang Vice. Kaugnay nga po na sinasabing malaswa o hindi magandang ginawa sa harap ng telebisyon, harap ng mga bata at lumalabag yan sa batas. Okay? Nauna nang sinuspindi ng MTRCB, Movie Television Classification Board, ng 12 days ang non-time na yan. Pero dahil nag-a-appeal sila ng 15 days kaya hindi pa hunay patutupad yan. Pero sa oras na i-deny ng opisina ng MTRCB under Chairman Soto ang motion for reconsideration na yan, ang isang option lang na magagawa ng management o ng Showtime ay umapila sa Office of the President. Umapila kung sakaling tuluyan siya ng MTRCB. Kasi ang MTRCB ay under ng Office of the President. At nandyan ang malaking problema nila. Alam niyo kung bakit? Kung yung mga gunita, 2 araw, 3 araw na controversial yung sinabi ni Secretary Juan Ponce Enrile na bastos na tao, bastos yang programang yan, lalo na si Vice Ganda. Yan ang sinabi ng Secretary Enrile. Nako, Secretary Enrile. So, pag inapila yon sa Office of the President, pag sa Presidente na inapila yon, sa tingin nyo ba makakalusot sila? Dahil alam natin na si Enrile at si PBBM, di ba, ay sanggang dikit ngayon. No? At saka mantakin mo yung issue na yan, no? Sa kay Vice, maraming nagkomento, maraming kumalat na ganyan. At lahat ng mga nagawa nga ni Vice ay na-open ngayon. Tapos eto naman, syempre nakarating sa mga matataas na tao din sa gobyerno. At sila ay nagbibigay ng komento, hindi lang sa matataas na tao sa gobyerno, kundi sa mga abogado pa. Alam na alam nila yung pagkakamali na nagawa ni Vice, no, na tinatanggi niya nga, na sinabi niya nung una na binibigyan lang naman ng mali siya yung ginawa niya, no, pinapalaki lang. Pero syempre sinabi ko nga kahapon na iba-iba kasi ang isip ng tao, lalo na wala tayo sa bansang liberated. Kung nasa bansang liberated tayo, walang problema. Kahit na nasa noontime show, morning show, basta yun, show. O, diba? Okay lang. Pero ito is, nasa bansang tayo nasa bansang hindi tayo liberated. At alam natin na mga Pinoy is masiselan yan. Lalo na sa mga ganyang bagay. Lalo na sa telebisyon. Dapat mas pinapangalagaan mo yung galaw mo. Diba na hindi dapat mapanood ng mga bata yung hindi ka nais-nais. No, kahit simple lang 'yon na nagawa mo, meron pang mga sinasabi nga nila na merong nilabag ang Showtime na iba na medyo hindi rin magandang pakinggan ng mga bata o papanood ng mga bata, is dapat talaga is tatanggalin nyo na yan. Sa susunod, ibahin nyo na.
Si Secretary Enrile, mga kaibigan, ay Chief Legal Counsel. At anuman ang mga umaapila at iaapila na mga desisyon before Office of the President, gagawin ng Pangulo ay magkonsulta sa kanyang Chief Legal Counsel. Mantakin mo, no? Nag-apila yung Showtime dyan kay PBBM. Tapos hihingi siya ng advice kay Enrile, si PBBM. Isa lang din sasabihin ni Enrile dyan, wala ding lusot. Ganon din. Isong pagpuntong legal or may kaugnayan sa batas. Yun ang problema ni Showtime ngayon. Oo. Paano sa tingin po ninyo? Paano mabibigyan ng consideration ng Office of the President kung manggagaling kay Enrile ang opinion dahil sa Chief Legal Counsel tungkol sa kung aabot ang final decision ng MTRCB na suspindihin talaga sila? Sa palagay nyo, magbabago ang tingin at yung sinabi ni Secretary Enrile na bastos yung program na yan? Tingin ko, hindi eh. No, kung talagang dadaan kay Enrile yung ganyan, ako, hindi niya kukonsintihin eh. No, talagang bibigyan niya talaga ng leksyon kasi sa salita pa lang ni Enrile talagang buong-buo yung sinabi niya na gano'n eh. 'Di ba? Paninindigan niya talaga 'yon. Tsaka talagang may nakita naman na hindi maganda. Kaya medyo talaga tagilid kung sakaling aapila pa rin. Pero depende pa rin, 'di ba? Kung magkakaroon naman ng ng chance na pagbibigyan ng Enrile. Pero sana kung sakaling mabigyan ng chance ang Showtime uli, 'di ba? Sana naman baguhin niyo na yung style ng pagpapatawa nyo. Alam natin na ginagamit nyo lang yon para mapatawa yung mga tao. No, makapagbigay kayo ng saya, ayun yung tactics nyo kung paano nyo patatawanin. Maraming paraan para mapatawa ang tao. Lahat ng mga komedyante, di ba, sa simpleng paraan natatawa na ang mga tao. Kaya sigurado naman siguro, kayang-kaya nyo naman gawin yan. Na hindi na kayo gumagamit ng hindi magandang mga salita para sa mga bata o manlait ng tao kahit na o mga green-green na yan. Diba? Alam naman natin na pinagbabawal sa telebisyon yan. Kaya may MTRCB na nagbabantay dyan. Yung taong yan ay kung sakali at umabot doon, malamang iba ang talagang gagawin ni Enrile ang kanyang paniniwala kasi siya yung Chief Legal Counsel. Yan ang sinasabi natin. No one is above the law. Huwag abusuhin ang kasikatan at kapangyarihan. Dahil pag merong nilalabag na mga regulasyon at mga batas, mananagot. Para hindi kayo malito, ang MTRCB, kanilang obligasyon at trabaho, i-monitor, magbigay ng sanction, magbigay ng suspension, magbigay ng warning sa mga TV personalities. Hindi lang artista, basta nagpuprograma sa telebisyon. At kapag sila'y nagdesisyon at desisyon nilang sila'y tanggalin ang show o suspindihin, kahit pa mag-file ng motion for consideration, ang final na apila ng isang party o kung sino man, Office of the President lang. Wala nang iba. Ayun nga, no? Office of the President, paano kaya sila makakalusot dyan kung sakasakali? Depende na lang kung talaga sabihin talaga ni PBB, sige, pagbigyan sila. Kaso nga lang, Legal Counsel, parang gano'n, no? Secretary, ganyan, si Enrile. Alam naman natin na magkadikit ngayon yung dalawa. Nako. Chief Legal Counsel, saan kayo pupulutin? Ayun. Yan ang issue ngayon. Ha? Sa tingin niyo magbabago si Enrile sa kanyang paniniwala? Ano sabi ni Enrile? Matagal ko nang napapanood yan. Talagang hindi maganda ang ginagawa niya. Talagang bastos ang dating niya. Yan ang pagkakasabi ni Enrile. Ay, paano kung sinabi? Ibig sabihin, matagal niya nang napapanood ang Showtime. So marami na siyang nakikita na hindi maganda sa mga mata niya, marami na din siyang naririnig na hindi maganda sa mga tenga niya. So ngayon talaga is nag-react na talaga sa Enrile. No, hindi lang isang beses nangyari kasi hindi niya masasabi yan kung ngayon lang nangyari yan eh. 'Di ba? Kung isang beses lang nangyari o pangalawa. Pero yung sinasabi ni Enrile na syempre yung bastos na program, parang bastos yan, ganto, ganyan. Ibig sabihin matagal na siyang may nakikitang hindi maganda dun sa show na yan. Mr. President Marcos. Ayaw nyo pa kasing baguhin yung style nyo, Mariose. Siguro, akala kasi nila, di ba, na nakakatuwa yung ginagawa, hindi naman umaano kasi wala namang reklamong dumarating noon. Ngayon lang talaga uminit. Di ba? Ngayon lang, yung sa Aisin incident talaga na kumalat, doon lang talaga uminit ng uminit. Secretary Enrile, please comment.
please review. Ganyan po kasi yung order ng presidente. Pag may dumadating, kaya nga may mga division of labor sa gobyerno Chief Legal Counsel ang babagsakan ng ganyang klaseng usapin. Mr. Enrile, Mr. Secretary, please yung opinion, please. Yan hindi naman utusan ng Pangulo kung anong gagawin tanungin yung Chief Legal Counsel, ano ang opinion, ano ang comment, ano ang recommendation. Kapag nagsalita ako, anong comment mo dito? Anong opinion mo rito? Naku, di yung mga sinabi ng relay, yun ang sasabihin niya. Ano pa ba? Sigurado yan, Sir Mike. Naku. Kung makita ni relay, huy, ito yung sinasabi kong bastos Ayun. Matatandaan pa niya. Yung pagka pwede ito, patay kang bata ka. Yari na. Hindi yan pananakot. Hindi ko naman sinabing gagawin yan. Pero malaking ang posibilidad na pag umabot sa Office of the President na yan, makakarating sa Office ni Secretary Enrile ang isyong ito. Kaya ito ay hindi pananakot. Kayong mga taga-Showtime, kayong mga producer, ABS-CBN at Channel 7 na nasa likod ng mga programang yan, dyan pa lang si MTRCB, tapos na ninyo ang isyong yan. Kung masuspindi kayo, magpasuspindi kayo. Oo, dapat na lang tinatanggap na lang nila kung ano man yung kasalanan na nagawa nila. 'Di ba? Kung masususpindi, tama naman si Sir Mike, is magpasuspindi na lang. Kasi lalong lumalala lalong yung tension niya nangyayaring ganyan. 'Di ba? Lahat ng problema ngayon puro nasa noontime show, no? Kumbaga, wag na nilang palalain pa. Tanggapin na lang siguro kung ano man yung, kung sa tingin nila, sa Showtime, kung sa tingin nila na tama naman yung ginawa nila, wala naman silang ginagawa o nilalabag. Tapos, merong mga nakikita yung tao sa kanila na meron kayo nilabag, may pero sa inyo, wala kayong, hindi nyo inaano sa sarili, may nilabag kayo. Tanggapin na lang nila kung ano man ang naging desisyon, di ba? Yung suspinde. Mas maganda yon. Mas marunong kang tumanggap ng pagkakamali mo. Siyempre, yung bukod doon, yung paghingi ng pasensya sa lahat ng mga tao, no, pati sa MTRCB, 'di ba, sa mga nagawa nyo, kung di na uulitin, ganto, ganyan, 'di ba? Mas masarap 'yun yung inaamin mo yung pagkakamali mo, no? Kahit sabihin mo, sige, hindi ka gumawa o hindi naman binabigyan lang ng kulay yung ginawa mo, pero maraming tao talaga ang pumuna tungkol dun sa pangyayari na yun. Dapat mo talagang ipaliwanag sa mga tao. Mataas na tao si Vice, ganito, mataas siyang tao kilala siyang tao. Kumbaga, hindi kabawasan sa isang mataas na tao ang magpakumbaba sa lahat. Bagkos, mas madadagdagan pa yung taas ng pagtingin sa iyo ng mga tao kapag ginawa mo yun. Kung paparating nyo sa Malacanang, delikado ang bangka. Delikado kasi nga nagsalita na in public ang Juan Ponce Enrile. Yes. Hindi pwedeng ibaliwala yun. Chief Legal Counsel. Pangalawang iso, yung sinasabi ko ilang araw na bagong kaso na ipinail ng Samahan ng Social Media and Broadcaster sa Pilipinas Incorporated. Ito yun, Republic Act 7610. Republic Act 7610. Ano ang sinasabi dyan? Special Protection of Child Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Yun yung batas. At yun ang pwedeng labagin. At yun ang dahilan kung bakit nila sa korte ni na Atty. Tolentino at iba pa yung kaso against Vice Ganda at yung boyfriend niya. Kasi programang yun, yung segment ng program, nandun ang mga bata. At yung nanonood sa television nationwide o worldwide ay may mga bata. So, swak na swak ang Special Protection of Noon-time show kasi. Again, Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Yun. Kasi naman si Vice, ano ba naman pumasok sa isip nyo ni Iyon kung ba't nagawa nyo yun? Sana pinaliwanag niya na lang yun, no? Kung bakit nila nagawa yun, di ba? Para nalaman naman ng lahat kung bakit. Yung maaaring ilabag. Good luck na lang sa inyo. Ingat po. Hindi madaling magpatawa dahil para sa views lang. Hindi pwedeng magpatawa or manlait para lang sa tumaas ang rating. May mga batas na umiiral at dapat umiral. Good luck sa MTRCB. Good luck sa GMA7 at ABS-CBN at yung mga taga-Showtime.
Dalawa itong kinakaharap niyong problema, lalo na yan si Vice Ganda, na ang dating sa mga paliwanag doon sa kanyang programa, abay parang nagpaparinpat, parang nagyayabang pa. Yun lang. At ilalo si Mika, para bang, basta ang daming kayabangan dating. Di sige. Yun lang ang hindi maganda kay Vice, no? Parang mas ano pa siya, matapang pa rin. Na ganito, syempre, yung sinasabi nga ng mga tao, parang nagmamalaki pa to, parang ganyan. Imbis na humingi na lang ng dispensa o magpaliwanag sa mga tao, mas pinapakita niya pa yung ganun. Kaya lalong maraming nagagalit. Tapos ito pa, sa GMA7, laki ng problema. Kita mo, dalawa-dalawa yung problema nila. No, parehong noontime show pa. Yung showtime, kapapasok lang, nagkaroon agad ng problema. Marioso. Siguro maari ng Channel 7, ganun na talaga. Ano ba naman to? Yung kayabangan mo, ituloy mo yung mga pinagsasabi mo. Tingnan natin kung pag umiiran lang batas kung anong mangyayari. Ganun lang. Hindi naman takutan yan. No one is above the law. No one is above. Hindi nakukuha sa pera ang batas. Lalo na kung kabataan, moral issue ang pinag-uusapan. Yun. Okay? So, maging maingat. Kaya ang galing nung Tito Vic, Joey at Dabarkads, wala silang ganyan. Hindi sila nakakasuhan. Kasi alam niya ang mga regulasyon at limitasyon. Itong kabila, puro gimmick lang. Siguro, after views, after rating, after money, puro ganun lang. Ganun ba talaga? Opinion ko lang yun, baka ganun niya. Well, any comment, reaksyon sa mga bagay na ito? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Siler News TV at syempre natunghayan nyo din ang boses na inyong narinig ngayon, no? Walang iba kundi kay Sir Mike Abe na nagbigay ng kanyang opinion at komento sa pangyayaring ito sa Showtime at kay Vice at syempre kay Enrile. Nako, talagang kapag kay Enrile talaga walang ligtas. Nako po, grabe. Showtime kasi. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.